farm 18 years ago. Nabili nila Mr. and Mrs. Buenbiahe. Tapos, nag-start na ng develop. Tapos, later on kasi medyo nagkasakit si Madam. Nung nawala na si Madam, yung mga anak na nag-transfer siya sa anak nila na minamanage. Tapos pala ang nag-manage niya yung isang anak nila, si Eric Buenbiahe. So, yun na, umpisa. Tapos tuloy-tuloy hanggang sa... Pero yung mga developing na lahat-lahat na yan, parang ready na lang to. Nung nag-take over kami nila Eric, ito ay parang medyo masukal pa, nilinis-linis na lang namin. So parang puro linis na lang ang gagawin. Fully developed na siya talaga. Bali yung alaga namin, meron kaming cows, pigs, tapos rabbits, chickens. Nag-aalaga kami dito ng layer chicken, yung nangingitlog araw-araw. Nagkaling na kami, kaya lang nag-start na yung binenta na namin yung mga chicken dahil mahina na sila mangitlog. Pero papalitan namin siya ng panibago. So sa ngayon, under renovation yung bahay nila para medyo palalakihin at pagagandahin na para hindi na sila masyadong stress yung mga chicken. Yung itlog ng manok per tray, mga sari-sari store supply namin dito kasi doon sa inalagaan namin na 700 na manok, medyo 25 tray a day lang yung nakukuha namin. So ngayon, dito lang yan sa mga tinda-tindahan. Ngayon, ang target namin for next alaga, mga 1,000 to 2,000 units na siya na chickens. Tapos para syempre mas malaki na. Dinadala namin yan sa market. Minsan naman dun sa Tanay Market, meron akong sinusuplayan doon na kahit ilan ang dalhin mo pwede. Ang rabbit ay tuloy-tuloy. Tapos mayroon yung mga order sa amin. Minsan ang order ay lechon, rabbit meat. Pag minsan rabbit meat dinideliver ko hanggang Muntinlupa may nadideliveran ako. Las Piñas, ganyan. Tapos yung iba naman pumupunta dito walk-in customers. Pag nakita nila na may rabbit, bumibili sila. Tapos yung pinapakatay pero hindi kami nakatingin. Hindi ako nakatingin dahil hindi ko parang nakakaawa. Pero ano siya kasi healthy. Kumbaga mas healthy siya compare sa chicken meat. Yung baka namin kapag malaki na siya, binibenta. Tapos yung manok, pag yung medyo kung may gusto ng native, yung binibenta din namin ng native. Tapos pag yung meron ko pumupunta dito sa akin na bumibili naman ng baka. Tapos yung mga baboy, pang lechon, minsan naman kami din ang naglilechon, in-order nila. Tanim namin gulay sa ngayon ay pakbet. Dati nagtatanim kami ng litos. Pero this season dahil masyadong mainit, hindi masyadong nag-grow ng maganda yung litos. So pinapaano lang namin yung lupa. Muna kami, yung nagtanim ng interval doon sa litos. Kasi pag tinaniman mo siya ngayon ng dahon-dahon, dapat the next ay shrub na. So yung tinanim namin ngayon for now ay okra, sili, talong, sitaw. So pagtanggal namin nun, pwede na ulit kayo magtanim ng litos at saka yung mustasa, tapos pichay, yung gano'n naman sila para interval yung tanim doon sa plant. Pinupuntahan dito ng mga namimili ng gulay at binibenta din nila yun sa market. So parang sa amin, farm gate price. Doon sa syempre may tubo na yung mga naglalako ng gulay na ganun. Binibenta, pinupuntahan nila dito sa amin. Sila ang nagpipick up. Tapos minsan naman tatawag, Ate Grace, i-prepare mo ako ng 20 kilos na sitaw, 20 kilos na talong, yung mga ganun. Kung ano lang yung order nila, yun ang pipitasin namin. Meron naman kami kung ano yung order nung bibili, halimbawa, Ate Grace, pagtanim mo ako ng mustasa, ilang kilo ang kailangan mo, ganun. So, magtatanim kami ng mustasa. Kapag due for harvest, tatawagan namin siya, Ma'am, due na po yung ating pinatanim. Tapos, sige, deliver mo na sa akin. Yung ganun.
camping, tatayo sila ng tent dyan. Tapos minsan naman nagti-team building. Di ba may mga pag-games yung company, nagti-team building sila dyan. Tapos yung usually na nagka-camping just to relax dahil nga sa Manila, usually taga Manila yung guest namin. Dahil sa Manila sobrang mainit, pagdating dito parang fresh air, nare-relax sila, natambay sila sa gazebo, tapos pag umaga naman maglalakad sila papunta dun sa taas, tapos para pagpawisan, tapos pagbaba namin may naka-ready na silang buko, ganun. Tapos relax na sila doon, tapos maliligo sila sa ilog, magsuswimming sila dyan. Tapos, yun, lakad-lakad. Harvest ng mga fruits. Kung anong available na fruits, sila ang magka-harvest, tapos kikiluhin yun, and then, yun ang may certain price na yun ang babayaran nila sa amin. Gusto nyong mag-relax, punta na lang po tayo sa Platinum Island Farm. Ang pwede natin gawin ay mag-feeding tayo ng rabbit, mag-interact with the cows, kasi yung mga cows namin mababait. So parang yung mga anak-anak nila pwede mong lapitan, pwedeng hawakan, pwedeng i-feed, ganun. May dala-dala ka lang na grass. Tapos yung sa mga rabbit namin, pwede rin magdala ng grass at i-feed mo siya. Yung mga, ganun yung mga activity dito. Tapos, more on walking. Ang papawis nila para sa mga nagka-cardio doon. Yung mga, So, yun lang. Kapag pupunta kayo, parang, ito na yung pinakamalapit sa Manila. Just to relax instead na pupunta ka ng Baguio. Yung weather dito, lalo na pag November, same as Baguio siya.